Alam mo ito, sabi ito na pasukan namin ika naman ng live selling. Yes, sir. Okay. So ngayon pong hapon, this afternoon we're going to at least have our first lecture discussion. So last time I didn't have the chance to meet you po since I had something to do po. Especially wah, atensa. Talaga ba? Talaga lang ah. Okay. So yun po tayo po ay magdi-discuss naman po ngayong hapon, no. Baka kayo ay talagang batak na batak na. Sabi, bring it on, sir. Bring it on. Baka ay ready na since no isang araw pa. Okay, sige po. We will have our first discussions. But before that, let us pray. Thank you, Lords, for this afternoon. Thank you, Lord, for giving us another chance to live. And we are giving back all the praises to your name. And we worship you. We magnify your name, Panginoon. Lord, we are humbling ourselves before you. We cannot do anything apart from you, Panginoon. That is why we're just only clinging onto your name. And let your will be done among our lives, Panginoon. Not just only for today, for this afternoon, but also the rest of our lives, Panginoon. The rest of the days of our lives. Let your will be done, Panginoon. And Lord, we claim that this afternoon will be a great afternoon for everyone. And you always keep everyone safe and sound, and also bless our families. And we speak favor upon favor wherever we go. We uplift all of this with highest praise and thanksgiving. Just mighty as we pray. Amen. Okay, sige po. Tayo na. Let's go! Para tayo ay uwi na din. Maka-uwi. Sana all mga nasa bahay. Sana all. Para tayo maka-dismiss na rin. Pag tayo medyo okay na, may discussions na. Ayun, hindi Siya, pa uwi na kayo. din, sir. Sana all. Hindi pwede. Pero may nagagawa pa nga din sa school. Babaray na pa. Anyway, sige po. Tayo na discussion na po tayo. Okay. So, ano ba ang meron sa electronics sa atin po? Ano ang meron? At i-discuss po sa inyo today. Ano ba ang advantages? Ano ba yung mga basically ano ang meron sa electronics at saka ano yung relevance niya sa inyong mechanical engineering program. Yes sir. O nga pala, congratulations po sa whole mechanical engineering department. Another successful board examinations naman po. Congrats po sa inyong department. Pagbati sa lahat ng mga bagong inhinyero. And next time kayo na yon. No, we claim that Jesus name na kayo na ang next na mag-victory shout. And I am excited to hear your shouts doon. Time na iyon. Okay, sabi po ang electronics ay it has a vast applications, no, sa atin pong environment. I mean, not just only for our consumption for the people, but uh, to say in general, no, it has a lot of advantage. It has a lot of applications. Wherever field or whatever endeavor that you have, I know for sure you are utilizing or you are using electronics once and for all in your life. Especially right now with our laptops, with our appliances, with our gadgets, especially your cell phones, right? It was made possible because of electronics. We cannot deny that fact po na electronics field, electronics principles po ang nag-govern din dyan. Though, it is, so baka sabihin nyo, sir, napakayabang naman na dahil lang sa electronics ka nagka-cellphone. Hindi naman, no. I mean, we also take into account the other fields no, na involved. But as you can see, or if you were trying to balance it out or to think about it, it is more of, or majority of that is because of electronics, right? The parts, the principles of how it is being used, how it is going to open, off, or whatsoever, basically ay governed by electronics principles. Ano, sa electronics program. Aside from that, gadgets ay sa mga ano pa ba? Marami. Appliances, no, sa mga ref nyo, sa mga TV, televisions, especially yung televisions nyo. Fun fact po tayo doon, yun ay yung pagkakagawa noon back then, the
transistor television. Now, televisions made of transistors, or the presence of transistors in the uh, televisions back then, it paved the way for the people to gain their interest again to the electronics. So sila po yung nagbigay daan para magkaroon po ng interest again ang ating madlang people sa electronics. Yung pagkakagawa po ng mga transistor television natin, transistor radio back then. Yun ang nagbalik ng loob sa mga tao para maging interesado ulit po sila sa electronics. Nabanggit yung transistor. So, yun naman po ay ating i-discuss din sa ating uh, course na ito. Okay? Yung transistors, diodes, and other major components. But basically, those two, yung mga blocks, yung mga big blocks po ng electronics component natin. Yung diode at saka yung transistor. Mainly, yun ang ating pupuntahan po sa basic electronics ninyo. Okay? Since iyan man po ay wherever or field you may go after your academe, kung saan man po kayo mapuntang field, industries, I know for sure you will use electronic equipment. That is why it is an advantage for you, for all, na meron po kayong background at least. To say, at least have the background about that electronic equipment. And also, knows how to read or identify electronic circuit diagrams. That is why meron po akong binigay sa inyo ding mga electronic symbols and electrical symbols that are used in our industry. No, yun naman po ay magagamit. Universally, they are recognized not just only for our field, electronics engineering, but of course, it can also be adopted by the other programs or other field of specializations like your program to ng inyong mechanical engineering. Okay. Sabi din, electronics hindi lang siya sa mga sa mga consumers, right? I mean yung consumer consumption sa consumptions ng households po natin, hindi lang doon. No, marami pong applications ang ating electronics, may it be sa medical field, yung sa mga ginagamit po sa mga x-ray, sa mga equipments, sa mga state-of-the-art facilities, right? Meron po diyang mga electronics equipment. Noon kasi po ay yung mga nagtatrabaho po doon na in line with the medical field also, and at the same time, electronics engineers ay yung mga mga regular na ECE, electronics engineers pa, licensed electronics engineers. But right now, with the advancement of technology and also the development in our education system, nagkakaroon na po tayo ng tinatawag nating biomedical engineers. So biomedical engineering, which our university is offering right now, yun yung mga specialization sa Manila. Pero noon, wala pa yun. No? Nung hindi pa uso po ang biomedical engineering, under pa rin po yun ng electronics engineering. Kaya kung may makita kayong mga postings, job postings regarding doon sa mga may ospital na nangangailangan ng mga service engineer, basically nahanap qualifications po doon. One of the qualifications, he or she must be a registered electronics engineer. But right now, since meron na po tayong biomedical, medyo makakategorize na natin siya mainly. No? Meron na talaga siyang biomedical engineer na tinatawag natin na specialized for those reasons. Aside from that, for medical field, we can also have that in telecommunications, right? That is the main thing na I thought or I may say you are familiar with. Yung mga hindi ECEs, siguro doon sila mas familiar na pag sinabing ECE, ganun, sa telecommunications. Tama din naman po. No? Right? You're right. You're solo right that for telecommunications, electronics engineering or electronics engineers has that place. But it is not just limited for that telecommunications po. Kasi yung ECE po natin, 'di ba kaya po back then, ang tawag po sa program namin is Electronics and Communications Engineering. No. But right now, hindi na po siya electronics engineering, electronics and communication engineering. Siya po ay simply electronics engineering na right now. Yan po ay as per the law din, no. RA 9292 ng ating Republic Act 9292 ECE law po 'yon.
So siya ay hindi na Electronics and Communication Engineer. Pag nakapasa, siya na ay electronics engineer na. Yung electronics engineer na yon, electronics engineering na yon, nandun na po yung ah, substations or sub-majors, no? Nandun na may telco doon, telecommunications. Understand na rin na there are a lot of semicon din, no? Microelectronics, which yung track ko. Then, information computing sciences or information computing technology, under na rin doon. Basta malawak po yan, no? Electronics din. Hindi na lang siya nalilimit doon sa communications. Pero, sir, paano yung mga nakagraduate noon na ang nakalagay ay electronics and communication engineer pa? Are they still recognized as ECE ba or iba pa 'yun? Pareho po 'yun, no? Parehong-pareho pa rin po 'yun. So they are also recognized as ECE din po, no? Electronics engineer din po sila. But ngayon nga, ang tawag na po talaga ay electronics engineer, electronics engineering na. Hindi na electronics and communications engineering. But pag nilagay nyo po ay ECE pa rin, no? ECE pa rin naman po 'yun. Ang abbreviation namin doon, ECE pa rin 'yun. Yun din po ang nasa batas po nung amin, no? Ng ECE law, RA 9292 po namin. Okay. Aside from that, sa telecommunications, pwede rin sa military po, no? Yung mga paggamit. At the same time yun, sa naming, di ba? Sa mga barko. I know for sure, aware kayo kung kayo may mga relatives, if you do have some relatives that are working or are working overseas or as a seaman or sa ships, ship companies, edi I know may idea kayo yung anong sinasabi ko. Meron po kasing mga, siyempre barko po yun, meron po ng mga equipment. No? Electronics equipment. Sir, meron din kasi ng electrical, di ba? Yung ano ng barko, hindi man yan tatakbo kung wala din nga yung mga ilaw-ilaw po doon. I mean, kung tatakbo man siya, ay di kadilim naman, kapangit naman kung siya po ay walang ilaw man laang or kuryente, di ka po. So meron din mga electrical po doon. Pero interchangeably, some companies po ay nag-hire na ng ating electrical or pwede rin namang ECE po. No? So, electronics engineer din. Pwede rin po kayong magbarko doon. Siyempre, merong ah, primary trainings po kayo na gagamitin doon. Okay? Okay. So, madaling sabi, to cut the long story and make it short, electronics has a broad applications that we cannot deny. Ano? Cannot deny, especially we are forging towards industrialization. We are forging towards the artificial intelligence era. We are forcing towards, or we are forging towards what? uh, IoT, Internet of Things. IoE na nga po ngayon eh. Hindi na siya IoT. Hindi na Internet of Things. Ngayon ay Internet of Everything na. IoE. Internet of Everything. Kaya may mga smart homes. Diga, yung sa mga IoT po natin, yung mga Internet of Things application sa mga smart home. Diga, yung may mga, wala ng mga susi-susi. Tapos pag pwede nyo na siyang voice command, no? I-voice command yung pagbuhay ng ilaw. Alexa, turn on the lights. Di ba? Nice. Yes, sir. Mga ganyan, mga applications lang. So, malawak na po talaga ang applications ng ating electronics. And yun ang ating pupuntahan naman dito. Ating tingnan ba, ano bang what's with that? Bakit ang lawak niya? Bakit ang daming pinaggagamitan ng electronics na yun? Ano ang mga main reasons bakit tayo nariyan? And also, we will have the discussions din po kung saan ba nangyayari, nanggagaling yung mga iyan. Pupuntahan po natin yung semiconductor na usapan po natin. No. I thought ay last week or last meeting ay at least ay meron ako napasadahan po sa inyo. Nabitin lang. Pero medyo na nakapagpasada naman po ako doon. Sige. Let me share my screen muna. Sige. PowerPoint. Also, please take note for others din po. Please secure yung copies po ng ating mga reference materials. No? I uploaded our reference materials na po sa ating Google Classroom. So, naandun na po iyon. No? Please have yourselves those copies para po kayo ay merong maggamit, para po kayo ay merong ma-review in advance. Okay, sir. Let's go na. Sabi, ano po daw ang meron dito? Kasi kayo. Mm-hmm. Electrical classification of materials.
So, napag-usapan din natin yan last time, right? Yung ating, ano ba ang mga classification ng ating materials based on electrical conductivity. So we had the conductors, we had the insulators, we had the semiconductors. And we are focusing more on the semiconductor field or semiconductor area po. Okay? Kasi pag conductor, we know about them now already. It conducts, it allows current flow. How about the insulators? Edi yung ka-counterpart po nung conductors. Insulators stops the current, right? How about the semiconductor? So we do have the discussion, or we had the discussion last time that conductors can either allow or stop the current, right? It is a matter of what, sir? Nasa designer po yun. Kung paano nyo iwawat, imamodify. No? It is upon or it's on the designer on how he or she will going to modify that property. On what property? On what specific uh, measure he or she going to modify that? By means of what? He can or she can modify the properties of our material in uh, atomic perspective, no? To that point, pwede nyo pong i-modify siya, no? Dun sa atomic structure pa lang niya, pwede nyo na pong ma-identify, ma-modify yung property ng ating material. So, puntahan natin yung semiconductor. So, madali lang naman din po ang ating discussion na iyan. So, sabi, ayan, yung mga core, basic na alam po ninyo sa ating chemistry. No? The core of an atom is composed of the nucleus and the inner orbits. So, the diagram, it has yung same natin alam. No? Yung core, ano meron sa core? Ano ang meron mga, tawag dito, sa nucleus, kapag ganito, ano ba ang mga nandun sa ating atom? Alin ba yung mga proton, alin ba yung mga electron, alin ba yung neutron. So makiki-review naman po yun. Yun naman po ay basic chem na. Okay? But hindi yun ang ating pinaka-usapan po dito. Okay, ito po yun. So to have the difference between the conductors, the insulators, and the semiconductors, I have provided you a table of comparison between them. So we have easily conducts for conductors and it has less than 4 valence electrons as what I have mentioned last time, right? Less than 4 kapag conductors. Kapag greater than 4, that would be insulator. Then, if it is exactly 4, the valence electron is exactly 4 in number, you can consider that as semiconductor. Are we getting it po? Nasusundan po natin. Masusundan po. Press 1. Press 1 kung nasusundan pa natin. Yun. Okay. Nice one. Moving forward, so we have the electrical classifications, energy levels. Sige. Hindi ko kasi, pwede ko naman siyang i-presentation mode. Kaso, isa ang PC ko, isa ang monitor ko dito, kaya hindi ko siya ma-presentation mode. Eh baka kasi disconnect na pala kayo, ituloy-tuloy pa ang aking pag-imik. Ay hindi ko alam na kayo disconnected na or what, or yung aking line. So kaya hindi ko na po siya i-present as, I mean yung PowerPoint in a presentation mode. Kaya okay lang din naman. Slide by slide naman natin pupunan. By the way, ang atin pong PowerPoint presentation pala ay care of Engineer Sarah Misonia. Thank you so much kay ma'am. Dati po siya nagturo po na yan. Yeah, siya po may material po na ito. No? I mean, we are just acknowledging her credits naman po sa akin. Kaya baka mapansin nyo ay makulay, medyo makulay dyan sa parting yan. Eh, kay Ma'am Sara po. Ayan. Thank you so much, Ma'am Sara. Shout out! Okay. Energy levels. Sabi daw po, ano meron sa energy levels? The more distant the electron from the nucleus, take note of that po ha. Take note of that. The more distant the electron from the nucleus, the higher the energy state and an electron that has left. The spiral atom has a higher energy state than any electron in the atomic structure. So, madaling sabi, basta ang take nyo lang po, that the more distant your electron from the nucleus, the highest the energy state. Okay? That's good na. Okay na yun. Puntahan nyo na lang po yun. Okay? So, sabi din, as you can recall, we have the valence electrons, right? Yung kanina. Semiconductors, we'll consider them, it has 4 valence electrons, right? Let us define first what is a valence electron. What is a valence electron? Those electrons, what? Those electrons who are or which are located
at the outermost shell, right? Outermost valence shell yun, right? The outermost shell, we call that valence shell. So, if there's an electron on that shell, we call them valence electron. And one characteristic or one characteristic of the valence electron, it has high energy state, right? It has, since it is the outermost shell, probably it has the highest distance from the nucleus. And we know that if it has the highest distance from the nucleus, probably it has the highest energy state. Right? Right po? Nakuha po yun? Nasundan po yun? Okay. So if so, it has the highest energy. One of the characteristics that your valence electron has is what, sir? It is freely moving. It has the excitation movement, especially when there is temperature variations, right? Malikot, sa madaling sabi, malilikot po ang inyong valence electron, especially kapag nagbago na yung temperature po natin. We know sa ating thermodynamics, right? Kapag nagbago na yung ating temperature, there's a temperature variations, nag-rise up na. No, nag-rise ang value, tumaas ang value, nag-increase ang value ng ating temperature. Probably yung molecules within that uh, material, mas malaki yung collision, right? Yung collision rate ay mas dodoble kasi nga meron tang temperature variations po tayo. Lalong-lalo kapag nag-increase po yun. Same goes with our setup here. Okay? So, ang isa sa mga, one of the main characteristics of your valence electron, it has the highest energy or it possess a high energy. Therefore, it has the ability to move. Diba? If meron tayong energy, possibly, probably, malakas din ang energy niyan. Energy to move from one place to another. And randomly, right? Randomly naman po siya. Aside from that, you can see on our figure. Also, guys, ito po ay nasa ano din natin, sa material po natin. Kung inyo pong titingnan. Kay Floyd nandun siya. Nakita niyo siya. There's a reference material number 3. And I am sure that I uploaded that already sa ating Google Classrooms. Okay, back to our topic. You can see an illustration of an energy gap, energy level. Okay, basically, the layers of energy levels. And which are those, sir? Those are the blue lines. Okay, those blue lines refer to your energy levels. Are we getting it? Okay, so every blue lines, it has the certain energy level. And the first blue line, it has a less energy, it has lesser energy compared to the last blue line on the top line. Okay? Aside from that, we can have the energy gap. What is an energy gap? The energy gap is mainly the difference between those energy levels. Okay? Energy inside that semiconductor, or what is happening inside that material. The valence band, the conduction band. Okay, let us differentiate one from one another. The valence band, take note of that, class. That is the energy level of an electron when it is in the valence shell. Okay? Makes sense naman. Siyempre,
Yung valence band ay matatagpuan mo sa valence shell. You can locate that valence band on that valence shell. Okay? The energy level of an electron when it is in the valence shell it is called as valence band. Okay, the conduction band, on the other hand, energy level required to remove an electron out of the valence shell. So the specific amount of energy needed to remove an electron out, out po yun out of the valence shell is called conduction band. So we have here is one. May representation tayo sa next slide po. Ito. The valence and the conduction bands of different materials. Okay? As you can see. So take note of this. So we have here, sige, punta natin yung insulator muna. Sabi, meron po tayong valence band sa baba. Okay? Lower band, that is your valence band. And we know, ano ang meron sa valence band? Valence electrons, right? The valence electrons are present on the valence band. You can locate, or your valence electrons are located on the valence band. Makes sense naman, okay? All right, sir. During the conduction, guys, during the conduction especially, the flow of your carriers is what, sir? Your electrons from your valence band is what? It must move towards the conduction band. Dapat mapunta po yung mga valence electron na are. Are yung mga nasa valence band din nyo, na valence electron, dapat siya ay mapapunta dun sa taas. It has to move. No. Has to move on that area. Kailangan makapunta po siya. It must arrive on that area, the conduction band. Because on that conduction band, nandun pa lang yung conduction natin, yung flow ng current po natin. Nandun pa sa conduction band na yon. Wala pa din sa pagitan, wala pa sa valence band ninyo. Wala pa doon yung current na alam po ninyo. Wala pa doon yung ma-measure yung amperahe. Nandini pa sa conduction band yon. So dapat, ang principle natin, lahat ng mga valence electron natin, as much as possible, ay mapapunta po natin doon sa conduction band. Kuha po yon? Nakuha yun. Dapat yung mga valence electron na yun ay mapapunta natin doon sa valence band para makakuha tayo ng amperahe, para makakuha tayo ng current. Okay? Sige sir, puntahan natin itong insulator. Sabi, meron kayong valence band tsaka conduction band. Okay. As you can see, there is a gap. Right? A massive gap. OA, yung massive, sir. Tingnan nyo naman pagitan. Pero compare na sa ating iba, sa other materials, semiconductor, sa conductor, sobrang layo naman, no? Kita nyo po, nakita ba? Pusuin mo pare ko, kung nakikita mo yung pagitan. Yun, are di ka are conduction band, are valence band. Ano kang layo naman noon? Malayo malayo. Kaya po, ano nangyari? Kapag insulator, sir, kaya pala pag insulator, wala akong ma-measure na amount ng current. Kasi yung valence electron nyo sa valence band, hindi po yan makarating dun sa conduction band. Hindi siya makarating sa conduction band, yung valence electron ninyo na nasa valence band. Dahil makapal yung gap, makapal yung area na kailangan niyang i-penetrate. And it's not just only a simple gap. Guys, that area, you need amount of energy. Specific amount of energy to penetrate that area para lang makarating ka dun. And you know po, along this area, manghihina po ang inyong electrons dyan. Hindi siya agad makakarating doon. Kaya ano nangyayari? Wala kayong ma-measure na amount din sa conduction band. Kasi po, hindi po nakakarating mga electrons nyo na doon. Somewhere lang dito siya sa gap na to. Dito lang siya. Tapos, makakarating siya. Sir, makakaipod siya. Sige, it moves. No? It can move, no? It can penetrate, sir. But, not enough. It is not enough to what? To go beyond that gap para lang makarating ng conduction band. Hindi. Minsan po, nandito lang siya sa area ng gap na yan, yung mga electrons niya. Nakapunta siya dyan. Nakapenetrate siya.
pero hindi siya makarating doon sa conduction band. Kaya, wala kayong ma-measure na amount ng current. Wala. Kailangan mo, ayan o, EG mo. So, kailangan mo daw at least ang iyong energy is greater than 5 electron volt. And yung electron volt na yun, nasa inyo pong calculator kung inyong titingnan kung gaano ba materials, sobrang layo naman. Solid na 5 ang hinihingi. And manghihina po ang inyong electrons dyan. Hindi yan kaya niyan. Hindi kaya niyan. Ano bang energy lang na electrons nyo? Tingnan nyo sa calculator nyo yung E doon. Tingnan nyo kung anong numero doon. Yun na yun. Imagine times 5 pa nung value na yun ang kailangan para lang makarating siya doon. Kaya po ano nangyari? Nang hihina, nawawala, nandyan lang somewhere sa gap lang yung inyong electrons na iyon. Kaya hindi siya makapunta sa conduction band. Nakuha po yun, nasundan po yun. Pusuan mo pare ko eh. Alright, nice one. Sunod doon, di yun ako sa insulator. Make sense naman, di ka? Kaya pala sir, zero ang ampere ko kapag insulator. At saka sabi, by definition that we had earlier, it stops, no? Hindi makarating, hindi makadaan yung flow. Kaya nga, kasi natitigil na dun sa gap pa lang. Okay? Punta natin yung conductor. Tingnan nyo yung conductor sa right side naman natin. Are, conductor na are, tingnan nyo naman mga pare ko, mga ma'am sir, valence band, tsaka conduction band. Ayan o, magkalapit na sir. Sobrang magkalapit na to the point that they overlaps. No, yung bands natin, the conduction band and the valence band, they overlap. Nagsag-up na, lumampas na nga. Kaya anong meron? Sobrang dali. It is so easy for your valence electron to move towards the conduction band. Magkapatong na nga eh. Magkalapit na nga eh. Magkasag-up na nga eh. Magkadikit na nga eh. Kaya sobrang dali lang para sa mga valence electron nyo na mapunta dun sa conduction band. Kaya pala sir, ang taas pala ng current na name-measure ko sa conductor. It allows the current. No, it allows the flow of charges. It allows the current. Diga? Sa mga conductor. And yun naman ang isang characteristic ng conductor po natin. Diga? It allows the current. It allows the flow of charge natin. Okay? That is why pala. Kasi nga, yung valence band natin sa conduction band, nag-overlap na. Makes sense na mas madali naman nga sa mga carrier, especially yung electrons nyo na magpunta dun sa conduction band na yun. Unlike dun sa kaninang case natin, sa insulator, na sobrang laki nung gap na yun. Diga? Okay? Nakuha po yun. Nasundan yun. Are we getting it? Okay. Punta natin yung ating topic. No? Yung mismong gusto nating i-focus po. Yung semicon. The semiconductor. What is the case naman when it comes to semiconductor? Yes, it has a gap. No, it has gap naman po. Valence band and the conduction band. It has gap. But that gap is manageable for the electrons, right? As you can see, the energy that you need it ranges from 0.67 electron volt to 1.43 electron volt. That is for germanium, silicon, and gallium arsenide. Those three are the main elements that are used in making or in semiconductors po. Germanium, silicon, and gallium arsenide. So you can observe that there is gap but manageable na for the electrons to penetrate from 0.67 to 1.3 unlike the insulator na kailangan ay solid na greater than 5 electron volt kailangan ng energy mo. So meron man siyang gap pero nakakapunta, no? Kaya, possible, manageable for your electrons to move from your valence band papuntang conduction. Kaya anong meron? Nakakasukat pa rin po kayo ng current din sa semiconductor. Okay po, goods po tayo doon. Nasundan po yun. Iyon. Gayon po ang nangyari, no? From sa mga electrons pa lang, by properties, ganun pa lang ngayon. And somehow, it confirms yung ating na pag-uusapan, no? Na na inaalaw nga naman
may movement ang electrons nga naman kapag sa conduction, kapag sa insulator nag-stop naman nga naman. Yeah. Okay. Tapos yung mga sunod na slides naman ay more of ano lang naman po ito. Representation. Ano ba ang pag semiconductors and conductors compared? Ayan, makita nyo naman na mas marami yung sa copper kaysa dun sa silicon natin. Dito naman, silicon and germanium. Meron man dito ay, sabi po dito, silicon and germanium. Bakit dyan, sir? Yan, silicon at germanium po ninyo yan. Yan ay two elements that are most common. Sila po yung most common na ginagamit sa semiconductor. Yang silicon at germanium. Tatandaan nyo po yun. Pangatlo pa lang yung gallium arsenide. Yung gaas kanina. Gallium arsenide. Ito naman po, silicon and germanium. Sila po ang, tawag dito, most commonly used na elements. Bakit, sir? They are the most widely used single element semiconductor material in the production of semiconductor electronic devices. What are the reasons behind? Bakit silang gamitin, sir? Ang dami namang elements sa periodic table. Bakit po silicon and germanium po yan? Okay? It is because, first one, the electrical conductivity property of those two. It has a good, no? Sobrang ganda po ng silicon, germanium, ang electrical conductivity niya if, lalong-lalo na, you're trying to modify that. Sir, paanong modification gagawin mo? If you're trying to have it doped, di ba? Yung dopant po natin, doping process natin, di ba? Last time din nasabi po natin, ang doping, it is a process of addition of impurities, right? The dopants. So kapag naglagay ako ng dopant, sir, dyan, ano mangyayari sa electrical conductivity? Ano ba, gaano ka-complex ba mangyayari dito? Siya ba ay simple lang? Siya ba stable pa rin kahit naglagay ako ng impurities sa kanya? Yes po. Isa yon sa property, isa yon sa mga characteristic ng silicon and germanium po natin. Okay? It has a good electrical conductivity property. Aside from that, is another reason is the abundance. Yung presence po ng inyong silicon at germanium, marami po kayong mapagkukunan compare sa other elements po natin. And if you are a business owner, excuse me, if you are a business owner, anong meron? Siyempre, you will choose a raw material that is what? Abundant, in supply. Na good for long years. No, kung long years mo siya. Kasi hindi ka naman pipili siguro po ng material na good for 1 to 2 years lang. Siyempre, ang demand ng tao din dyan. Mahal ang magiging presyo niyan kapag nilagay mo. And we know, kapag sa consumers, hindi naman lahat ay makaka-avail po niyan. Basta, syempre, common sense. Kailangan pagkukunan mo, yung marami kang supply. No? Kung gagawa ka ng mga semiconductor na yun, kailangan yung marami kang supply. So, that is the reason din po kung bakit silang dalawa ay na pipili or commonly used sa ating semiconductor. Okay, covalent bond or covalent bond, a bonding of electrons or atoms, rather, a bonding of atoms strengthened by the sharing of electrons called covalent bond or covalent bonding. Okay, kapag nag-share ng electrons, covalent bond po ang usapan natin doon. Another or additional terms na dapat tayo ay aware po, crystal and lattice. Sa material science, I don't know if you have that subject, material science. So ito ay pinag-aaralan din naman po. Crystal. What is a crystal? It is a term for a definite pattern of some atom bonded covalently with the same atoms. Aside from that, we have lattice. What is lattice? It is a periodic arrangement of crystal naman po. Okay, yun naman yung include lang po natin dyan para at least ay may idea lang din po kayo diyan. Okay? Intrinsic crystal. What is intrinsic crystal? Sabi ko nga sa inyo po, pag sinabing intrinsic, sila ay yung puro. Okay? 100% organic, walang halong chemical po yan. 100% natural, walang halong chemical. Intrinsic po yan. Okay? Intrinsic po yan. Walang halo. Purong-puro. Hindi batibot. Okay? Intrinsic semiconductor ang tawag natin. Intrinsic semiconductors. Those whose Tower Marsutensis at hindi din ito. Those whose crystal structure does not have any impurity po. Okay po. Pag may halo na, anong tawag na?
Pag may halo na po, pag nahaluan na natin ng impurity, kapag may dopant na tayong nilagay, anong tawag na po sa kanya? Nawala. Ano na? Anong tawag kapag may halo na? Pag may impurity na, ano ang tawag na sa kanya? Anong semicon na? Anong material na? Hindi na siya intrinsic, right? Kasi may halo na. Anong tawag sa kanya? Extrinsic na po ha. Extrinsic. Extrinsic na. Extrinsic naman po siya. Nakuha po yun? Extrinsic versus intrinsic. Kapag extrinsic, siya yung may dopant. Kapag wala pa, pag walang halo, purong-puro pa, intrinsic po yun. Nakukuha po yun. Nakukuha. Nasusundan po yun. Para po tayo ay Sir. Yeah. Ah, Nuga? Okay. Tuloy. Sabi daw, conduction and semicon. Sige, punta na natin yan. So may ano. Ito. Ito lang din yan. Silicon atom kapag 0 Kelvin, ano daw ang mangyari? Ano ba ang arrangement niyan? Same na usapan natin. May mga bands or may mga energy levels po kayong i-consider dyan. The energy diagram of an excited atom in a crystal. Siyempre, pag 0 Kelvin pa, edi room temp pa rin po siya. So, we consider that as an excited atom pa. Kapag nagtaas na ang temperature natin, more likely, syempre may excitation ang nangyayari po sa inyong mga electrons. And the higher the excitation rate, the higher the collision, the higher the movement of your electrons. Kapag ganyan naman. Okay? Ano ba nangyari ang itsura ng silicon atom natin kapag nasa room temperature po natin? Sabi, garni daw po. Okay? Mapapansin nyo, yung valence band ninyo, tsaka conduction band. Same pa rin, nung usapan natin. Sabi natin, yung mga valence electron natin, ay ano daw po, dapat siya ay mapapunta dun sa conduction band. No? Para meron kayong current. Ito, diga, may mga electrons nyo rin, dapat mapunta dun sa kabilang orange na yon. Orange ba yan? Brown. Basta, conduction band na yan. Okay? Between them, those energy bands, those energy levels is called energy gap. Okay? The energy gap. Okay, sir. Given that, sir, what? Your electrons, your valence electron, specifically, your valence electron, it has the ability or it arrived to the destination. What destination, sir? The conduction band. No? Nakarating yung inyong electrons, valence electron from your valence band, papunta dun sa inyong conduction band. Okay, nandun na. Ano po ang mangyayaring sunod, sir? Ano ang mangyayari sa kanyang iniwan? Ano ang mangyayari ba? Diba? So we have here, for example, dito, meron tayong valence electron. Ari po, we have here the valence electron. Ito, valence electron na to. Kapag are, if that valence electron moved and arrived on that conduction band, no, nandun na siya sa conduction band, ano mangyayari? It left a space. Mag-iiwan po yan ng space, ng pugwang diyan sa inyong valence band na yon. That space being left by your valence electron after moving towards the conduction band, that space is called our holes po. Okay? Holes naman. H-O-L-E. Holes, butas. Diga? Meron po yan. Yan. Okay? Kaya yung tawag natin sa isang hole at isang electron, that is electron-hole pair. Okay? Electron-hole pair na yan. Okay? Basta, yung valence electron nyo, when your valence electron moved and arrived on the conduction band, it left a hole, no, an area, a space on that valence band, and that space is called holes po, or hole. Okay? Collectively, holes siya kapag marami naman. Okay? Nakarating na siya dun sa conduction band na iyon. Nakuha po yun. Basta pag nag-arrive yung inyong valence electron for your valence band, papuntang conduction band, syempre may butas or may space pong matitira doon sa kanyang pinag-alisan. Yung pinag-alisan niyang yun ang tinatawag nating holes po. Okay? Holes natin iyon. Sir, my question is,
after your electrons ay arrive to your conduction band. Oh, say it na nakarating na siya sa conduction band. What happened next? Is it forever nandun sa sa conduction band na po ba once na siya nakapunta doon? Or ano bang mayari? Okay? The answer is hindi po laging naroon ang inyong valence electron or yung electrons nyo mapupunta doon sa conduction band. Hindi lagi siya na doon. Okay? Hindi siya forever na doon na kapag siya nakarating sa conduction band. Hindi. There will be times na it will lose energy. Maglulus po yan ng energy. Manghihina po yan. To the point na sir, papatak ulit po siya. It falls back. Saan sir? Since siya ay nanghina, syempre, siya ay mag-drift away, siya ay papatak, siya ay pupunta sa answer. Doon sa another nating band, energy band. Alin yung energy band na pupuntahan niya probably? Yung kanyang valence band po. Yung kanyang pinanggalingan. Okay? Tapos, sir, kunyari, nanghina, di ka? Galing sa valence band, nakapunta ng ng conduction band. Okay, may naiwan na hole doon sa valence band. After nun, inyong electron nasa conduction band, tuloy siya. After ilang times, nanghina ng inyong ang inyong electron, nanghina, pumatak ulit. Okay? Sa pagpatak niya yun, sir, saan po siya pupunta? Where will it go? Yung inyong valence, yung inyong electrons na nasa conduction band right now. After ng ilang times, saan siya pupunta na? May possibility po after it lose energy, it will find another, what, sir? Another hole. Doon siya papatak sa ating band pa rin na maaaring makatagpo po siya ng isang hole. Doon siya sasama. Sir, can it choose the hole na pupuntahan niya? Hindi po. No. It has no right. It cannot choose kung anong hole ang pupuntahan po niya. Saan po siya pupunta, sir? Probably. Siya ay malaki ang chance po na ang yung electron na yon after manghina, after po siya ay mag-lose ng energy, ang mahanap po niyang hole, the hole na malapit po sa kanya. Okay? Kung alin po yung hole na malapit po sa kanya, probably yun po ang pupuntahan po nung nag-lose ng energy na electron natin. Kaya ang sabi, talo ng malapit ang malayo. Kaya kayo ay huwag lalayo. Yan. Ito. So lahat pupuntahan, hindi makakapili ang inyong electrons. Mapupuntahan niya kung saan yung malapit na hole sa kanya. No, yun ang pupuntahan po ninyo. Kaya may tinatawag kayong electron at saka hole pair diyan. Electron at saka hole pair diyan. Sir. Doon sa taas, walang may iwang Meron. Merong electron pa rin doon. Kasi may conduction. Hindi, I mean butas. Wala. Wala, hindi po magkakabutas sa taas. Merong may butas din. Pag nanghina, yung pinanggalingan niya po. Butas din po yun. May kaunti. Pero kakaunti compared dun sa dami nung number nung electrons. Kasi dapat yung conduction, conduction band, dapat ang conduction ay mainly dahil sa mga electrons, sa flow ng mga electrons. But it doesn't mean na yung conduction or yung current na na-measure po ninyo ay dahil lang sa movement ng electrons. Hindi po. Yan po ay dahil sa movement ng parehong carrier nyo. Alin yung carrier nyo pareho? Yung electrons at saka yung hole na yun. Pag yun po yung movement nila pareho, yun po ang current na na-measure po ninyo. Hindi lang po dahil yung current sa movement ng electrons. Hindi po. So meron din po doon na mababakante na space. No, pero kakaunti yun compared dun sa dami nung electron na iyon. Tapos yun na. Hanap lang sila ng hanap dyan, paikot-ikot. Hanggang sa gayon din na nangyari. Paulit-ulit na lang din siya. Kasi may current flow eh. Especially kapag naglagay kayo ng battery, may supply kayong nilagay. Siyempre, kapag naglagay kayo ng supply, probably may temperature na may induce po sa inyong circuit.
mababago ang temperatura, may temperature variations po tayo, ang movement ang inyong mga electrons, ang movement ng holes ninyo ay mag-i-increase din. Di ka? So kaya meron kayong yun. Ang tawag natin, sir, kapag yung inyong yung electron nyo sa conduction band ay nag-lose ng energy, tapos it falls back, tapos nakahanap ulit ng hole. Anong tawag natin doon? Recombination. Yun ang tinatawag po nating recombination. It happens kapag your electron ay falls back to the band and find combine again with another hole. Kaya tayo dyan ay may electron hole pair. Kapag nakahanap na naman ng isang pares po, ng kapares ang ating electron, ang kapares niya ay yung isang hole, mangyayari ang ating recombination na tinatawag na recombination. Re means again. Prefix re means again. Then combination. That is why combination again. Nangyari yon after, kasi siya, di ba, magkasama sila. Pinanggalingan niya dito sa valence band, papunta ang conduction band. After nun, digay saka naman siya nag-falls back ng hina ulit. Tapos saka ulit siya nakatagpo ng another hole po natin. So kaya siya ay re, means again. Combination again na. Okay? Okay, tuloy po tayo. Ayun. Kaya sabi dyan, host the vacancy in the valence band when ionization happens or when an free electron is excited. Electron hole pair for every electron in the conduction band, there is one hole left in the valence band. Take note of that. Kaya nga siya ay pair, pares. No? Kapag may isang electron, meron diyang hole na ma-form kasi aalis siya doon sa conduction band, doon sa inyong valence band. Then there is one hole left in the valence band creating an electron hole pair. Ayun, sinasabi ko sa inyo kanina. The recombination, it occurs when a free electron loses energy and falls back to the hole in the conduction band. Okay? Yun na. Aside from that, electron hole pair, yan lang din naman yun kanina. So may isang electron, tsaka may isang hole. Isang pares na yon, di electron hole pair po ang tawag natin. Epekto ng temperature natin. Kapag tumaas po ang ating temperature ng semiconductor, can result in a substantial increase in the number of free electrons in a material. Take note of that. Pagtaas ng temperature, pagtaas din ng number ng free electrons natin in a material. Okay, semiconductor materials such as germanium and silicon that show a reduction in resistance with increase in temperature are said to have negative temperature coefficient. So kapag sinabing negative temperature coefficient, take note of that. Diga? Kapag negative nakalagay, negative temperature coefficient, itinaas daw yung temperature mo. Diga? Ayan increase in temperature. Pero anong nangyari? Anong effect? Nag-reduce naman yung resistance. Contradicting, di ka? Reduce in resistance kaya sinasabi na negative temperature coefficient. Kapag ito yung masabi nating positive temperature coefficient, kapag kung in-increase ko ang aking temperature, dapat increase din yung movement ng isa. No? Sabay lang sila. Increase dapat mag-increase din yung isa. Dito, nangyari ay in-increase ko ang temperature pero nag-reduce naman yung isa. Kaya siya ay naging negative temperature coefficient po. Okay? Electron current, yan, yung sinasabi ko sa inyo. Madali lang siya. Yung current, dahil sa movement ng inyong electron. Yun lang yun. Now, electron current is a current occurs and this current is called electron current. When voltage is applied across a piece of an intrinsic silicon crystal, the thermally generated free electrons are free to move randomly in the crystal structure and are now easily attracted to positive end. Kapag naman yun, sa hole din, may tinatawag din po tayong hole current. Yan sabi ko sa inyo, yung na-measure yung current, hindi lang siya dahil sa hole po. Hindi lang sa electron, sa movement electron. Hindi po. Meron ding movement po yung holes na yun. Pero if we will try to compare the movement of your electrons and holes, syempre malayo. No? It is much different naman po. Kasi, syempre, ano ba ang ating electrons? They are negatively charged. And we know na mas magagaan po iyan. Mas malilikot po iyan. Compare sa inyong holes. Ang holes nyo, kung i-correlate natin sa ating mga charges, siya yung magiging positive ninyo. Diba? And we know, pag mga positive, medyo mas mabibigat sila. Kaya ang movement nila, gradual lang. Anong movement nila? From one place, pumunta din
near lang, sa mga neighbor lang nila. Ayan, kita po. Ayan, dyan lang movement nila. Hindi itong hole na to, pwede makapunta agad dun sa dulo. Unlike ng mga electrons na kaya. Dito po, hindi. Parating dun lang siya sa mga kapitbahay niya lang. Sa kalapit niya lang. Ayan, dyan lang ang movement niya. Gradual lang. Gradual lang po. That movement induce current, and that current is called Hole current. That current is made mainly because of the movement of the holes present po doon. Okay? So para po tayo ay malinaw doon. Okay, puntahan natin. Yun yung sa intrinsic, diga. Intrinsic naman. Sabi ko naman, ano po ang usapan natin? Sir, kapag extrinsic na siya, kapag siya ay meron ng halo, wrong hole, dumali ka na naman natin sa extrinsic semiconductors po. Sir, kanina pa yun. Okay, ngayon ko nabasa. Okay, sige. Extrinsic semiconductor po tayo. Sabi natin may halo, may dopant na po. Diga. May hinalo na tayo. Meron na tayong impurity. May dopant po tayo. Tawag na sa kanya ay extrinsic. Extrinsic po ito. Extrinsic semiconductors. Kuha po yun. Yan po extrinsic semiconductors nyo yan. May dalawang klase pa. Diga. Yung N-type at saka P-type semiconductor po. Pag N-type, anong sabi? N-type, negative type po yun. Okay? Negative type semiconductor. Yung isa naman ay positive type semiconductor. Okay? N-type at saka P-type po tayo. Sige. Ayan. Sabi, doping, na pag-usapan naman natin yan nung yung last na punta ko po sa inyo sa boiler room. Sabi, doping, the process of adding small quantities of particular impurity to an intrinsically pure semiconductor in order to, alter its conducting properties. Yun ang gusto mong baguhin, i-modify, diga, yung kanyang conductive property. Aside from that, extrinsic, those are materials that have been subjected to doping. And the impurity are materials added to a pure semiconductor. Okay, puntahan natin yung review lang naman na yan. Nasabi na yan sa inyo. Are. Yan. Yung types of impurities po natin na idinadagdag. Diga? Sabi po sa inyo, we have the pentavalent at saka trivalent impurities. Diga? May pentavalent at saka may trivalent impurities po tayo. Pag pentavalent, sabi, ilan nga pong valence electron? 5. Penta means 5. Diga? Valence electrons. And also, they are considered as the donor atoms. So sila yung may possibility or capability na magbigay ng atoms. No? It gives off free electrons kapag sila ay denote po natin. And what are the elements considered as pentavalent impurity? Nandun na yung arsenic, phosphorus, bismuth, at antimony. Okay? Yung inyong arsenic, phosphorus, bismuth, antimony. Kapag pala ako'y nag-add ng isa, maalin sa kanila, magiging pentavalent pala yun. Pentavalent pala ang tawag na sa impurity na yan. On the other hand, we have the trivalent impurity. For the trivalent impurity we have here, those are the impurities that has 3 valence electrons. No? Those impurities that possess 3 valence electrons, and they're also called acceptor atoms, creates holes when doped. Okay, so the examples of trivalent impurities are boron, indium, and gallium. So yung big natin, no? Big natin, boron, indium, gallium. So meron tayong, maalin po doon ay inyong gamitin. Whichever you use as dopant, you will have trivalent impurity. Now, we consider them as trivalent impurity. Alright. Ano man ay review na din sa inyo. But ano lang gusto natin makuha? Yung relevance niyan, sir. Ano ang meron? Kung malaman ko kung siya ay pentavalent or trivalent. Okay. Let's make it straight to the point. When you have a pentavalent, the result will be an N-type semicon. Okay? N-type extrinsic semiconductor ang mangyayari po diyan. Okay? Kapag ang idinagdag ko pala, sir, ay pentavalent. Ano ang magiging result? N-type. Negative type extrinsic semiconductor. Kapag sinabing negative type, mas marami ang
electrons ninyo kumpara sa holes ninyo. Okay? Tatandaan nyo po iyon. When we say N-type extrinsic semiconductor, it only means that the number of your electrons is far greater than the numbers of your holes. Okay? Sir, your holes and electrons are your carriers. Okay? Carrier po yun, yung inyong holes at electrons. And we have majority and minority carriers. Okay? For N-type, let's say for N-type. N-type extrinsic semicon, the majority carriers will be electrons. Okay? Kasi nga sabi, negative type. Kaya ang majority carriers will be electrons. And the minority carriers will be your holes. Okay? Are we getting it po? Nakuha po natin yon. Please let me know po. Sige po, react po kayo pag nakuha po natin yon. Okay? Pag negative type, edi ang majority carrier nyo, mas marami, majority number na present ng carrier po doon ay electrons. Baliktad naman kapag p-type. Okay? Pag p-type, ang inad ko, we will have a p-type semiconductor if we add trivalent, right? Trivalent impurity. Boron, indium, gallium. No? Kapag naglagay tayo ng boron, indium, gallium, possibly the result will be a p-type, no? P-type, a positive type extrinsic semiconductor. And we know that for a p-type, the majority carriers will be holes this time, and the minority carriers will be the electrons. It only means that the number of the holes is greater than the number of the electrons present. Okay? If it is p-type, positive type extrinsic semiconductor. Okay, yun naman lang inyong tatandaan. That is the thing that you should have known naman. Ito. Ayan o. The majority charge carriers are the free electrons. Minority carriers are holes for your N-type. N-type semiconductor. For p-type, we have the trivalent impurity. The resulting will be the p-type extrinsic semiconductor. And the majority charge carriers are the holes, and the minority carriers are the free electrons. Okay. To sum it up, ayan. So, pag nating summarize na siya, an N-type electron is called the majority, the hole is the minority. For P-type, the hole is the majority and the electron is the minority. Nakukuha po yun? Are we getting it? Pusuan mo pare ko, pusuan mo ma'am sir, ma'am sir. Yun, nice one. Okay, so meron tayong P-type at N-type na, diga? May P-type na semicon, may N-type na semicon na tayo. Sir, pinagsama ko. If we want to combine a P-type and N-type, if I want to connect a P-type material, semiconductor material, to N-type semiconductor material, what will happen? What will happen? Eto na. Mangyayari na, a diode is formed na po doon. Diode ang tawag po dyan. Basa dyan ay diode. 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 Okay? The diode, we consider that as the simplest electronic device. Isa sa mga pinakasimpleng electronic device po na makikita nyo sa electronics field. Diode. Diode. Ano ang karakteristik ng diode po natin? Your diode, it acts as a switch. Okay? What does a switch do? Ano ang ginagawa ng isang switch? Ang ginagawa ng isang switch po ay it turns on or off. Right? On or off lang ang ginagawa po niyan. Same goes with your diode po. Hindi siya pwedeng pareho. Isa lang. Kaya nakalagay dyan, conduction in one direction. Okay? So member siya ng 1D. Diode is slow clap. Ako lang to. Guys, ako lang to. Attention, ako lang to.
Okay, the diode. Sabi, Nakakarami ka na, sir. ah, Nakakarami ka na. tama ka na, sira ka na sa tao, tama ka na. The diode sa conduction in one direction. Okay po, isang direction lang yan. Open or close lang yan. On or off lang po yan. Diga, yan lang po ang ginagawa ng diode. Hindi pwedeng sabay. It's either buhay or patay lang po yan. Hindi pwedeng sabay sila. Yun ang ginagawa ng diode po ninyo. At yung diode na yon, kapag ka sa mga power supply, sa inyong mga equipment, yung mga power supply nyo sa inyong mga bahay-bahay, sure ball ako, meron pong diode doon sa loob nun. Merong diode po diyan. May diode at diode po dyan. Lalong-lalo sa mga switching applications, yung mga pagte-turn on off na ganyan, kaya po yan ng diode. Simplest na electronic device, diode po yan. Kasi iba pa yung diode na yan sa transistor. Iba po yung diode sa transistor ha. Iba pa po yun. Yung dalawang yan, diode at transistor, yan yung mga main blocks, main components ng po, ng electronics. Silang dalawa. Simpleng yan, na buo ang mga technology, lahat ng mga gadgets na meron po tayo ngayon. No? From those two. No? Mga simple. Kaya majority, anong focus ng inyong subject na ito, basic LX, iikot po yan sa diode at saka transistor na yan. Okay, punta natin. Sabi nga, saan nanggaling ang diode? Kapag nagsama ang P-type at saka N-type material. Nakuha po yun? Kapag nagsama yung P-type at N-type material. May halo yun, di ka extrinsic May dopant po kayong nilagay doon. So kapag pinagsama nyo, pinagdugtong nyo, ayan ang mangyayari. Diode. Ang diode daw, sabi, it is a device that conducts current only in one direction po. It is formed by doping a one part of an intrinsic semiconductor by a trivalent material and the other part by a pentavalent. Kaya sabi natin, pag pinagdugtong natin yung isang P-type at saka N-type na semiconductor, mabubuo po yung diode natin. Okay? Nagdugtong. Diga, tama. RMP natin, may P region kayo. Diga, may P-type saka N-type. Sabi, anong majority carrier? Majority carrier niya sa N region, sa N-type. Majority carrier ng N-type, ano? N. Ano, sir? Electron. Electrons. Kaya makita nyo, sa kanan, puro electrons. Madami ay electrons. Majority ang number ng electrons nyo kapag N. N-type, N region. Ayan o. Kapag P-type naman, mas madami ang holes ninyo. Kita. Yan o. Mas madami ang holes ninyo compare sa mga electrons na yan. Okay. Ngayon, sabi, pinagdugtong natin. Kasi doon nabuo ang diode. May pinagdugtungan, sir. Aring kulay dilaw. Yan. Kita nyo yung kulay dilaw na yan, yung pinagdugtungan pong yan, yan po ang inyong PN junction. Makes sense naman, junction, right? The junction, yung connection po ng inyong dalawang region. And specifically, that regions are your P and N regions. That is why it is called PN junction. Okay? The PN junction is the junctions or the boundaries between those two regions. Okay? And we know, sir, kapag nagdugtong na to, ayun, may pinagdugtungan na, malaki ang tsansa, large possibilities that, yung mga carrier nung parehong regions ay mag-rumble na dyan. No? Mag-rumble na yan. Meron ng tendency na, yung mga electrons ko sa N region pumunta doon sa P region. Same goes with your holes naman sa P region, papunta na doon sa N region kasi pwede na silang makapagpalitan. Meron ng dugtungan meron ng daanan. Okay, so pwede na makapunta po doon ang inyong mga charges, ang inyong mga carrier from one point to another po natin. Okay, kaya yun ang isa sa mga kahalagahan ng junctions ninyo. No? Kasi siya yung nagdugtong, possibly, siya din yung nagbigay daan po para maka-move yung carrier from one region papunta dun sa another region, no? Sa kabilang region naman. Kaya, ayan. Ano meron, sir, kapag meron dyan sa junction na yan? Doon pumapasok po yung ating tinatawag na depletion region. Are, may tinatawag tayong depletion region, mga kapare ko. Sabi dyan, depletion region, yung dilaw.
Diga. Ngayon, kunyari naglagay ako ng battery. Mas madali kasing ma-imagine kapag naglagay ka na ng supply. So possibly, when I try to connect a supply on my setup, okay? There's a great chance to what? Your carriers will move increasingly. No, yung rate of the movement of your carriers ay mag-i-improve or mag-i-increase din, right? Kasi lalong-lalo na meron akong battery na nilagay sa kanya. So mag-move at move din. Tendency, yung inyong mga holes ay pumunta doon sa kabila. Yung mga electrons naman pumunta doon sa kabila din. Okay? Okay, sir. Ngayon, pwede nang dumaan kasi may junctions. Tama. Ano yung tinatawag na depletion region na yun? Sir, okay, garniyan, madlang pipon. Hindi naman po kayo lahat sabay-sabay makakarating agad doon sa kabila. No. Hindi rin naman yung iba makakarating doon sa kabila din, sabay-sabay. No, magkakasalubong-salubong kayo, diga. Somewhere dun sa pinagdugtungan, may ma-accumulate po dyan na area. Okay? Pero tuloy yung exchange ng mga carriers po nyo, yung movement ng carriers nyo. Tuloy po yun. Hindi nga lang lahat sabay-sabay makakapunta doon. Some ay nakapunta, some ay na-stuck, naiipon doon sa area near the junction. And that area near the junction na-accumulate ng mga charges nyo, yun ang tinatawag natin depletion region. Yun yung tinatawag natin depletion area. Garne na lang. Para sa madaling sabi natin, isipin nyo garne, kayo ay nasa classroom, nasa boiler room. No? Nasa boiler room kayo yung mga electrons. Pagpalagay, kayo mga nasa N region, no, sa boiler room, sa loob, no. Kayo mga electrons. Ngayon, may kasunod na klase, O8. Yung mga O8, sila yung mga holes naman. Yung O8 ang holes natin. Okay? Nasunod na gagamit nung boiler room. Ngayon, may dugtungan naman doon diga, yung pinto. Yung pintuang yon. Pagbukas ko ng pintuang yon at kayo sabay-sabay lumabas, yun namang iba na nasa labas ay sabay-sabay pumasok dahil silang kasunod na klase. Ano ang mangyayari doon? Merong mga makakalabas, merong makakapasok. Tama. Pero hindi lahat makakalabas at makapasok sabay-sabay. Ano meron doon? Nagkukumpul-kumpulan doon malapit sa pintong yun. Diga? Nagkuipon-ipon, yung iba nagchichismisan, yung iba natigil na, gawang hindi agad makadaan kasi may nadaan pa nga. Ano nangyari doon? May area na na-accumulate po kayo doon, malapit sa pintuan. At yung area na na-accumulate nyo doon, yun ang tinatawag nating depletion region. Kung ilalapat natin din sa ating discussion area. Nakukuha po yung visualization na yun. Nakuha yun. Pag hindi talaga nakuha yun, pilipitin ko ang mga liig ninyo. Sinasabi ko sa inyo. Hindi naman. Gayon lang yan. Sipin nyo lang po yun. Okay? Gayon lang iyon. Para mas madali nyo ma-visualize. Pero may tuloy po ang exchange ng movement ng mga carriers from one point to another. Okay? Hindi nga lang lahat kayo ay makakaliban sabay-sabay doon. Okay? Yung area na na-accumulate na yon kasi mga maaari nagchismisan. Di ka? Ibig sabihin, naharangan yung pinto. Hindi makalabas agad din yung iba. Okay? Yung harang na yon, may amount ng energy, may amount ng voltahe ang kailangan yung inyong setup para ma-overcome yun, para makamove yung mga carrier nyo from one place to another. Ano yung amount ng energy, amount ng voltahe na yon? Yun ang tinatawag nating barrier potential. Yun ang tinatawag nating threshold voltage. Sa madaling sabi, hindi mabubuhay ang diode na are kung ang voltahe ay hindi lampas dun sa threshold voltage ng yun. Sa bare minimum value na yun. Kailangan mas mataas dun para siya ay mabuhay. Kailangan mas mataas dun para ma-penetrate niya yung harang na yun. Kailangan mas mataas din yung amount ng voltahe para malampasan niya yung mga nagchichismisan malapit sa pintong iyon para siya ay makapag-move. And we know kapag may movement ng charges, may current flow po tayo dyan. Kaya ano meron? Isipin natin, Sir, di may effect pala yung depletion region nyo. Yes, it has effect po. Especially when you're trying to know the amount of current. Kung buhay or patay ba yung diode. Meron yun. Kasi sir, paano? Erne, isipin nyo, paglapad nung depletion region na yun, kapag kapal nung area ng harang na yun,
more likely hindi makadaan yung mga charges. Hindi makapagpalitan yung mga carrier ninyo. Tama. Kung hindi makadaan at hindi ma-penetrate yung kapal ng area ng depletion region kasi lumawak, kumapal, ano mangyari possibly? Wala kayong makuhang amperahe. Walang current flow. Pag walang current flow, patay ang diode. Diga? Pag walang current flow, patay. Kaya ang sabi, switch on or off lang ito. Kaya anong meron? May bearing kung gaano kalaki, kalawak yung depletion region na iyon. Pag yan ay may depletion region, pero manipis lamang, merong manipis lang, kayang ma-penetrate yan ng aking mga charges, sir. Ang aking voltahe, ibig sabihin, ang voltahe ay meron, may current flow, no, nadaloy. Ibig sabihin, may voltage tayo, na yung voltage na yon ay enough or more than enough dun sa barrier potential na sinasabi natin. Buhay ang diode nyo. Kapag gayon, manipis ang depletion region, buhay ang diode na yan. Kapag medyo makapal ang depletion region, mahihirapan po ang inyong mga carrier na maka-move. Ibig sabihin, walang movement, walang current flow po tayo. Patay ang diode. Kuha po yun, nakukuha po yun, nasusundan po yung sinasabi nating iyon. Iyon. Nice one. Kaya nakalagay dyan na yan. Ano yung barrier potential na yun? The depletion region contains ions of opposite charges and there is a force acting on them stated by the Coulomb's law. Yung Coulomb's law, yung charges yung unlike charges, gayon din man. Pag unlike charges attract, pag like charges repel. The forces between the layers form a field of force called an electric field. The electric field is a barrier potential to the free electrons in the end region. The barrier potential, yun sabi ko nga, another word po ay threshold voltage. It is the amount of voltage required to move a free electron towards the electric field. Para mabuhay mo ang iyong diode, kailangan ang iyong voltahe na i-apply ay more than dyan sa barrier potential na sinasabing iyan. At tatandaan nyo po na yan pong material, yung diode na yan, yung ginamit na semiconductor, ay may kanya-kanya pong barrier potential iyan. Tatandaan nyo, yung barrier potential kapag silicon, 0.7 volts po yan. Ang barrier potential nun. 0.7 kapag silicon, 0.7 volts po ang barrier potential pag silicon. Pag germanium, 0.3. Kapag germanium ay 0.3 naman po iyan. Kapag gallium arsenide, 1.2 volts po yun. 1.2 volts po iyon. Though meron naman ata dyan sa mga sunod na slides ko ano nga yun. Okay. Anyway, ayan. So pinakita lang din naman, ayan kapag pumatak na yung mga majority carriers, pupunta dun sa valence band, ayan, majority carriers, ayan P region, saka N region, ganyan ang mangyayari. Minority, yan. So, ganyan halos po ang quick representation niya. If you're trying to do or represent that same nung ating previous discussion kanina, nung may valence band at conduction band. E ayan po. But it quickly loses energy and fall into the hole in the P region, says that. Aside from that, ayan, the conduction bond of the N region decreases energy level due to the diffusion of higher energy electron across the junction. The junction will be at equilibrium when the depletion region is complete and the diffusion stops. The energy gradient across the depletion region acts as an energy hill. Okay? Yun. Biasing diodes. Kapag biasing diodes na ito yung nagdadagdag na po tayo ng battery. Bakit tayo nagbabias ng diode? Biasing ng diode. We will try to know the operating condition. Ano ba nangyari doon kapag naglagay ako ng source? Yung source na yon, mainly common ang ginagawa natin, naglalagay tayo ng battery, ng in form of battery. Yung 12 volts battery, 9 volts battery, basta battery source po ang kalimitan ginagawa natin. But any source voltage, hindi pala any source. Kailangan DC, direct current voltage source ang kailangan nating ilagay po sa kanya. Biasing ng diode na yun. Bakit tayo nagbabias? Again, bakit tayo nag-add ng DC supply? Para malaman po natin ang operating conditions natin. Okay? And yan pong biasing diodes na yan ay sa sunod nating meeting na itatakil. Hanggang dyan po muna tayo. I hope po na meron pong mga bago po kayong
nalaman, na natandaan po sa meeting natin po ito. So, next meeting po natin ay F2F na, no? So, mas maganda, mas madali naman tayo makakapag-discuss din naman po. Ay, di yun nga lang. Request ko po sa inyo ay projector, no? Sa ating class rep ay projector po. Kayo na po bahala makapagpa-reserve po. Make sure po na meron po tayo nun para tayo magamit po sa ating sunod na